Magandang araw po sa inyong lahat na imbag ni Aldaw Kenyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. So kahit na pinatay nyo na itong impeachment trial ni Sara Duterte, tatatak po sa isipan ng mas nakararaming Pilipino na magnanakaw si Sara Duterte. Sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, you want to impeach the Vice President? Do it in the right way. So, ang masasabi lang natin, kung gusto ninyong magnakaw sa kaban ng bayan, do it the right way. Or shall I say, do it the Sara Duterte's way? May sinabi pa pala si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Nako, hindi po talaga aabot sa 2028 si Sara Duterte kasi meron pang ICC. May mga kaso pa siyang haharapin. Meron pa sa ombudsman. Meron pa sa DOJ. Hindi ba sabi nga ni Amy Marcos, patong-patong ang kaso ni Sara Duterte at mahirap lusutan ito. Galing na po yan kay Amy Marcos mismo. So, sino ang tatalunin sa 2028? Uy, narinig ko, ang balak daw nitong PDP, kung hindi makakatakbo si Sara Duterte sa 2028, si Robin Padilla daw ang kanilang ikakasa bilang presidente. Joker din itong PDP, no? Sabi naman ni Senator Bongo, the ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. Ano ang naging klaro doon, Bongo? Yung ginawa nilang pagdagdag sa 7 regulasyon, 7 panuntunan na dapat sundin ng House of Representatives? Hindi ba dapat hindi nila ginawang retroactive yun? Hindi ba dapat i-apply nila yung mga bagong rules nila sa mga susunod na impeachment? Pero hindi nyo tinalakay yan eh. Wala akong narinig ni isa sa inyo na nagtanong, bakit nga nagsingit ang Supreme Court ng 7 bagong regulasyon? Sabi nga ng isa sa mga framers ng Constitution, pinadali nila ang pag-impeach sa isang tiwaling government official na ngayon pinahirap ng mga nakaupo sa Supreme Court. Bakit? Para mailigtas si Sara Duterte. At marahil, sabi ng iba, para mailigtas ang sarili nila dahil ang mga Supreme Court judges po ay impeachable din. Kaya nga ipinagtaka din ng isang dating Chief Justice, gagawa kayo ng batas na kayo ang makikinabang? O hindi ba? Huling-huli ang intensyon nila. Para nga naman kapag sila ang inimpeach, mahihirapan ng taong bayan na sila ay patalsikin sa pwesto. Good job talaga, Supreme Court. So, hindi pwedeng sabihin ni Bongo na wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. O kahapon, talagang wala na kasi pinatay nyo na eh. Pero hindi po dyan natatapos yan, I tell you. Dahil kung nagsalita na ang Supreme Court at nakita yan ng mas nakararaming taong bayan ang ginawa nilang pagmanipula sa batas, eh hindi po tatahimik ang tao. So, hindi natapos ang usapin na yan kahapon sa Senado. Sabi pa ni Bongo, the Supreme Court has already spoken in crystal clear language. The court unanimously voted that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. Which brings me back to the question, ang ginawa ba ng Supreme Court ay naaayon sa ating saligang batas? Sabi naman ni Senator Bam Aquino, dahil naghain po ang House ng motion for reconsideration na baka sakaling mabaliktad yung kanilang desisyon. Sabi ni Senator Bam, it would not be impossible for the Supreme Court to reverse its decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Pero nag-aaksaya lang po tayo ng panahon. Alam naman natin kung anong isasagot ng Supreme Court dyan. Alangan namang baliktarin nila yung nauna nilang desisyon, di mapapahiya sila at magagalit kung sino ang dapat magalit. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, tapos na ang usapin, patay na ang kaso. Bakit natin ipinipilit ang isang bagay na malinaw na wala sa ating kapangyarihan? Nagsalita na po ang Korte Suprema, hindi saklaw at walang jurisdiksyon ang Senado. Ngayon, sabi nga ni Tito Soto, kung wala silang jurisdiksyon doon sa kaso, bakit nila inarchive? So pare-pareho po sila ng palusot. Suportahan, respetuhin,
ang desisyon ng Supreme Court. Kahit na nakikita na natin na meron pong pagmamalabis. Dahil para sa kanila, Supreme Court ay hindi pwedeng magkamali. Na ang Supreme Court, kaya nga tinawag na Gods of Padre Faura, ay sila lamang ang pwedeng mag-interpret ng batas kahit na dagdagan nila or para bang insertions. And speaking of insertions, ang sabi naman ni Senate President Chis Escudero, the Senate will not be used by those who want to further their political ambitions. Kailangan pa ba nating kontrahin ito? Sino ba ang may mga political ambitions? Nalalapit na kasi ang 2028 eh. Tingnan natin kung mananalo pa kayo ulit sa 2028. Ito ang isa sa nakakatawang sinabi ni Chis Escudero. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you really respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Remove the name of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court to another impeachable official. Would your positions be the same? O ginaya mo lang yung sinabi ni Alan Peter Cayetano eh. Talaga nag-usap-usap kayo, no? Dapat pare-pareho kayo ng alibay. So iba to natin pabalik kay Chis Escudero yung tanong niya. Senator Chis, are you truly for accountability or simply pro-Sara? Do you really respect and want to preserve the Constitution or you simply love the Vice President? Paano mape-preserve ang Constitution kung ang mismong Supreme Court ang bumabali dito? At doon sa nagsasabing Supreme Court, respetuhin dahil hindi pwede magkamali yan. Sila ang pinakahuling arbiter at sila ang makakapag-interpret ng batas. Pero bago po yan, may lumabas na balita galing sa News 5. Title nito, Pleased to meet several senators. Ibinahagi ng Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zilian, ang ilang larawan mula sa pagkikita nila ni Senate President Chis Escudero nitong Miyerkules, August 6. Hindi idinetalye ni Huang ang mga napag-usapan nila. Sabi pa ni Huang, honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topics of mutual interest. Also pleased to meet with several senators. Lahat kaya ng bumoto ay kasama ni Chis Escudero nung kanilang hinarap itong si Chinese Ambassador? Ano kaya ang pinag-usapan nila sa meeting ng isang Chinese Ambassador? At oo nga pala, may lumabas din pong balita na galing kay Associate Justice Leonen nung sinabi niyang Supreme Court is not perfect. Matatandaan na inamin ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa isang grupo ng mga law students sa Baguio City noong 2015 na hindi perpekto ang Korte Suprema at malaya hindi lamang ang mga mahistrado ngunit maging ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyon nito na pinaniniwalaan nilang hindi naaayon sa konstitusyon. Dagdag ni Leonen, the Supreme Court is not perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts. Sabi pa niya, the Supreme Court should not be immune to public scrutiny. It should thrive on it. Dissenting opinions are expressions of hope that may be addressed by some justices to consider erroneous judgments who may be able to sway the majority. Pero sa kaganapan po kahapon, tila nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ang Korte Suprema sa mga argumento ng mga legal luminaries, kabilang ang mga retiradong mahistrado at mga bumalangkas ng 1987 Constitution na kumikwestiyon sa pagbasura ng SC sa impeachment. Pero itong mga Duterte senators, nagkakaisa na hindi dapat questionin ang desisyon ng Supreme Court. Pero galing na mismo kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, the Supreme Court is not
perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts, calling the Duterte senators. Ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Marvic Leoned? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa pagbasura ng Supreme Court at ng Senado sa impeachment case ni Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.